Pinamalayan. Ang pangalan ng ating bayang Pinamalayan ay nagmula sa salitang ipinamalay na ang ibig sabihin ay ito ay pinaalam sa atin. Ayon sa mga unang nanirahan dito, sila ay nawalan ng tindig sa gitna ng magulong dagat nang biglang lumitaw ang isang bahaghari sa Abo-Tanaw at ginabayan sila patungo sa kaligtasan at sa isang lugar kung saan natuklasan nila ang masaganang yaman para sa kabuhayan. Ang Pinamalayan ay binubuo ng 37 barangay at ang mga barangay na ito ay ang Anuling, Marayos, Bakungan, Mar Francisco, Bangbang, Nabuslot, Banilad, Pagalagala, Buli, Palayan, Kakawan, Pambisang Malaki, Sabang, Santa Isabel, Kalingag, Pambisang Munti, Santa Maria, Del Rason, Inclanay, Santa Rita, Panggulayan, Lumang Bayan, Papandayan, Malaya, Pili, Malyangkog, Zone 2, Maningkol, Zone 3, Wawa, Zone 1, Santo Niño, Ginhawa, Ranzo, Rosario, Zone 4 at Kinabigan. Ang Pinamalayan ay kilalang kilala dahil sa malinis nitong baybayin at mga marine protected areas. Bukod dito, ay kilala din ito dahil sa Bahaghari Festival na ginaganap tuwing Abril 25, na kung saan naglalaban-laban ng iba't ibang paaralan sa street dance competition, cultural presentation, religious and cultural activities, at marami pang iba. Ngayong araw ay samahan nyo kaming tuklasin ang mga itinatagong yaman ng bayan ng Pinamalayan. Ang Pinamalayan Park ay tinaguyod noong 1938. Kasabay ng pagsasaayos nito ay ginawa rin ang tinatawag na Grand Bahaghari na ginawa naman ni Amado Cruz sa panahon ng pamumuno ni Alejandro Bunag. Ang Grand Bahaghari na ito ay nakapwesto sa pinakang gitnang bahagi ng Pinamalayan Park. Maaari itong akyatin sa pamamagitan ng pag-akyat sa hagdan nito at kung gusto mong makita ang kabuoang bahagi ng Pinamalayan Park. Dito rin ginaganap ang iba't ibang aktibidad ng bayan tulad na lamang ng Centurion Festival na ginaganap tuwing mahal na araw, mga concert at iba pa. Sa ibaba naman ng Grand Bahaghari ay makikita natin ang isang malaking skulptura na kung susuriin natin ay sa kaliwang bahagi nito ay makikita natin ang mga sinaunang tao, kanilang mga gamit at pamamaraan. Habang ang kanang bahagi naman ay umaanyo sa makabagong panahon. Inuugnay ang dalawang bahagi ng bas relief ng magkahawak na kamay na sumasalamin sa pagkakaugnay ng nakaraan at hinaharap. Makikita rin dito ang isang estatwa ng isang mangyan na nakatingin sa malayo. Tinatawag nila itong The Thinking Man na sumisimbolo sa pagiging visionary ng ating bayan. Malayo itong nag-iisip sa kawalan habang nag-iisip ng malalaking bagay, mga bagong paraang kagamit-gamit sa lahat kung paano pa mas papaunlarin ang sarili at ating bayan. Meron din dito mga pailaw sa gabi na talagang magpapaliwanag sa Pinamalayan Park. Ito ay nagiging atraksyon para puntahan ng maraming mga tao at mga turista. Pinamalayan Night Market. Ang Pinamalayan Night Market ay nagsimula noong taong November 2022 na kung saan ang mga nagtitinda ay nagtipon-tipon sa isang lugar sa gilid ng Pinamalayan Park at dito sila nagtitinda ng kanilang mga paninda. Makakapili ka ng iba't ibang pagkain na papatok sa panlasa mo. Dati ay tuwing Biyernes, Sabado at Linggo lang nagtitipon ng mga nagtitinda dito. Pero noong taong Disyembre 2023 ay pinaubaya na ng working mayor ng bayan na si Mayor Aris Baldos ang 100 sa gilid ng Pinamalayan Park upang hindi na mahirapan ang mga nagtitinda sa pagliligpit ng kanilang mga tent tuwing gabi at para na rin araw-araw silang magtinda. Juan Morente Senior Memorial Pilot School o mas kilala bilang Pilot School. Ang paaralan ng pilot ay kilala bilang isa sa pinakamatandang paaralan sa buong Oriental Mindoro. Ito ay mababang paaralan ng bayan ng Pinamalayan. Ginawa ito noong taong 1900 at sinimulan nitong tumanggap ng mga estudyante noong taong 1902. Ang pangalan ng paaralang ito ay ipinangalan sa dating mayor ng bayan ng Pinamalayan
na si Juan Morente Sr. Pero bago ako magpatuloy, sino nga ba talaga si Juan Morente? Si Juan Morente ay ipinanganak noong taong January 17, 1864. Siya ay kilala bilang isang matalino, magaling at matapang na lalaki. Kaya sa murang edad na 30 anyos ay siya ay naglingkod bilang mayor ng bayan ng Pinamalayan sa taong 1894 hanggang 1898. Si Morente ay naging gobernador ng militar noong 1898 hanggang 1900 at siya din ang unang Filipinong itinilagang gobernador sa Mindoro noong taong 1914 hanggang 1916. Ang paaralang ito ay pampubliko, kaya ganun na lamang din karami ang estudyanteng pumapasok dito. Ngunit nabawasan na ang bilang ng estudyanteng pumapasok dito sa kadahilan ng nagkaroon na rin ng iba pang pribadong paaralan sa bayan. At dahil nga malaki ang open ground dito rin kadalasang ginaganap ang iba't ibang aktibidad ng bayan, tulad na lamang ng pagpapalipad ng saranggola na tinatawag na Saranggola ng Hari, na ginaganap tuwing Fiesta Abril 25, unit meet, provincial meet, at iba pang aktibidad ng bayan. Mula Pinamalayan Park ay kailangan mo munang magbiyahe ng nakamotor o nakasasakyan para makarating sa bayan ng Ranso. 30 minutes hanggang 1 oras ang biyahe dito, depende sa sakyan na dala mo. Ito ay may layong 13 kilometers mula Pinamalayan Park. Hindi basta-basta ang daan dito dahil puro matatarik na ahon at mga lusong ang madadaanan mo dito. Sa pagpunta ng Barangay Ranso ay madadaanan din ang Barangay Pili at ang sunod-sunod na beach na madadaanan dito. Kabilang na dito ang Playa de Analisa, Adriano, Sunrise at Alios Amos. Ang mga beach na ito ay patok na patok tuwing bakasyon dahil maraming water activities ang pwedeng gawin dito. Bukod dito, maaari ding ganapin ang iba't ibang klase ng event, kagaya na lamang ng team building, Christmas party, birthday, reunion at marami pang iba. Sa paglampas ng Arko ng Pili ay dito na magsisimula ang mga ahon na madadaanan papunta sa Ranso. Sa pag-akyat ay madadaanan din dito ang Magdalena Beach Resort at ang Pili National High School. Madadaanan din dito ang Bulaklak Beach Resort na dating pagmamay-ari ng mga Reyes, na ngayon ay pagmamay-ari na ni Arnold Helera at pinalitan na rin ang pangalan nito bilang Seacliff. Ang beach na ito ay white sand at kasama ito sa tinatawag na mahabang buhangin. Tinawag itong mahabang buhangin dahil sa mahabang white sand sa Barangay Pili at Banilad. Pagpasok ng Barangay Banilad ay bubungad agad ang isang magandang view deck na kung saan makikita ang tinatawag na mahabang buhangin. Patok na patok ito sa karamihan dahil makikita dito ang kagandahan ng Barangay Banilad. Pagbaba ng view deck ay madadaanan ang dalawang beach na Playa by Positad Campsite at El Dionisio. Ang dalawang beach na ito ay white sand din at kagaya sa mga unang beach, marami ding water activities ang pwedeng gawin dito. Ang Barangay Ranso ay kilala dahil sa malinis nitong baybayin at dahil na rin sa mapayapa at magandang tanawin dito. Ang Ranso ay isang marine protected area. Kaya ganun na lamang kayaman ang barangay na ito sa mga underwater resources at mga isda. Maaari kang mag-try ng iba't ibang aktibidad dito tulad na lamang ng kayaking, snorkeling, hiking papunta sa Ranso Lighthouse at iba pang water activities. Noong Setyembre 2023, tinanghal at nakakuha ng parangal ang Ranso Fish Sanctuary bilang second most outstanding marine protected area sa buong Pilipinas na ginanap sa Cebu. Ito ay isang patunay na ang pagkilos sa pangangalaga ng ating kalikasan ay isang nagpapakilala sa buong Pilipinas. Kung ang hilig mo naman ay nature vibes o nagbabalak kang mag-hiking, o kung hindi naman kaya magmuni-muni, ay maaari ding pasyalan ang Dolores Peak o mas kilala bilang Dumali Point sa Pinamalayan. Ito ay nasa Barangay Santa Isabel at maaari itong puntahan sa pamamagitan ng pagmamotor o hindi naman kaya ng sasakyan. Pero mas may enjoy mo ang nature vibes nito kung lalakarin pataas. Maaari naman dalhin ang sasakyan hanggang sa sementadong parte upang hindi na malayo ang lalakarin.
Ang rutang ito ay 2 kilometro na puro ahon. Nakakapagod, pero kapag nakarating ka na sa tuktok ng Dumali Point ay mapapawi lahat ng pagod mo dahil sa overlooking view na makikita mo. Hindi ka pa nga nakakarating sa tuktok nito ay makikita mo na agad kung gaano kaganda ang bayan ng Pinamalayan. Pag nakita ninyo ang mga flag na ito ay isang simbolo na malapit na kayo sa itaas ng bundok at kaunting kembot na lang ay makikita nyo na ang buong bayan ng Pinamalayan. At pag nakita nyo ang mga damo na ito, ang ibig sabihin nito ay nasa tuktok na kayo ng bundok at maaari nang makita ang magandang tanawin sa bayan ng Pinamalayan. Talaga nga namang nakakatanggal ng pagod kapag nakita mo na ang ganitong tanawin, samahan pa ng sariwang hangin at mapayapang lugar. Sa paglalakbay ko na ito ay isa lang ang na-realize ko. At iyon ay ang mahalin ng sariling atin. Maaaring hindi ko pa naibahagi sa inyo ng detalyado at hindi ko pa naipakita iba pang lugar sa Pinamalayan. Pero sa paglalakbay ko na ito, dito ko nakita ang kagandahan ng ating bayang Pinamalayan. Dito ko rin napagtanto na kaya ding makipagsabayan ng Pinamalayan sa iba pang bayan pagdating sa magandang tanawin at pag-aalaga sa yamang dagat.